Alright, magandang umaga po sa bawat isa. Kayo po ba ay masaya? Alright, parang hindi ah. Alright, so good morning CLGF at sa mga nanonood sa atin online sa ibang bansa, shoutout po sa inyong lahat dyan. And welcome po sa ating morning service. Alright, so grabe. Grabe no, ang bilis po ng panahon. Tama po ba? Biliin mo ako na naman. At wala kayong choice ngayon. It is what it is. Wow. Di ba? At matatapos na naman po yung buwan, di ba? October, ano ngayon? 29, di ba? So, 2 araw na lang. November na. At yan ito yung November, yung mga parang kinakatakutan ng marami. Kasi nauuso na naman yung mga multo, yung mga Halloween na yan, no? Alright? Nakakatakot. Yung mga ghosts. Alam niyo po ba, yung mga ghosts ngayon, yung magpaparamdam sa'yo, tapos kapag may naramdaman ka na, saka naman hindi magpaparamdam. Diba? Diba yung mga, dati talking stage, ngayon stalking stage na lang. Diba? Yung mga nangiiwan sa ere. Diba? Kaya po ako single pa din hanggang ngayon eh. Naghihintay pa rin po ng tamang, sa gede-gede lang, hinihintay yung ipapakilala ni Lord, no? Pero mabuti nang wala kaysa mali. Hello? Amen po ba? Oh. Saka hindi po ako nag-aalala. Bakit po? Kasi nasa kalendaryo pa ako. Yung mga wala sa kalendaryo, huwag kayong mag-alala. Nasa bingo pa kayo. Tiwala lang. Amen? Amen. Di pa huli ang lahat. Kaya pa yan. Amen? Amen. Are you ready to receive God's word? Amen. At ako naniniwala na may word si Lord sa bawat isa. No? So let's open our Bible to Mark chapter 2 verse 1 to 12. Kung wala, nasa notes po ninyo at nandito rin po sa screen. So let's read. Sabi po dito, and I am reading from NIV. Verse 1, a few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard that he had come home. So they heard that Jesus Christ came sa Capernaum. So narinig lang nila. So ano nangyari nung narinig po nila na si Jesus Christ ay dumating? Verse 2, they gathered in such large numbers that there was no room left, not even outside the door, and he preached the word to them. So as we read this word, sinasabi ko po, di ba, kapag binabasa po natin ito, wag lang nating basahin as reader in our time. Para mas ma-appreciate po natin yung istorya, kailangan isipin natin na tayo ang nasa eksena. Okay? So imagine na tayo po ay nandito sa sitwasyon na to. Tayo yung kasama sa mga large crowd na ito. No? Parang ganito. May gathering. Ang pagkakaiba lang, noon sobrang puno, overflow. Dito medyo yung iba yata na rapture na, hindi ko lang alam. Pero huwag kayong mag-alala. No? So that's the settings, no? At nabalitaan po nila na si Jesus Christ ay nandito sa Capernaum. Pumunta sila. Bakit? Kasi po itong mga ito, alam na nila yung ginagawa ni Jesus Christ. Nagpagaling ng may sakit, nagpalayas ng may demonyo, at nag-preach ng salita ng Panginoon, at sila ay interesado. Kasi nga namamangha sila. Sino ba to? Kaya sila ay excited. Kung hindi ako nagkakamali, ay ilang beses nang pumunta si Jesus Christ sa Capernaum. Kaya ilang beses na nilang nasaksihan yung ginagawa ni Jesus Christ. At for ilang beses, o kaya ngayon ulit, dumating si Jesus Christ, kaya pumunta sila para, number 1 din, makaranas ng kagalingan, ng milagro sa Panginoon. Tulad po nito, sabi ng verse 3, sabi diyan, some men came bringing to him a paralyzed man
carried by 4 of them. Grabe. Since they could not get him to Jesus because of the crowd. Alright? So imagine the situation. Merong 4 na lalaki at meron silang kasama, akay-akay nila, gusto nilang lumapit kay Jesus Christ, pero hindi sila makalapit dahil nga puno. Kahit sa labas puno, hindi sila makasiksik, no? And sabi dito, at ito po ginawa nila, no? Dahil hindi sila makapasok kung saan mang entrance dapat pumasok, this is what they did. They made an opening in the roof above Jesus by digging through it and then lowered the mat the man was lying on. Verse 5. Ito yung nakita ni Jesus Christ. When Jesus saw their faith, He said to the paralyzed man, "Son, your sins are forgiven." Alam niyo po, ang buhay natin bilang Kristiyano at bilang tagakaharian ng Panginoon, nabubuhay po tayo sa pananampalataya. Kasi hindi pwedeng isa kang Kristiyano at wala kang pananampalataya. Kaakibat ng pagiging Kristiyano o tagakaharian ng Panginoon ang ating pananampalataya sa Kanya. Yan ang puhunan po natin. Yan ang buhay natin, pananampalataya. At ito, nagkaroon ng pananampalataya at sabi sa verse 6, "Now some teachers of the law were sitting there thinking to themselves, 'Why does this fellow talk like that? He's blaspheming. Who can forgive sins but God alone?'" Verse 8, "Immediately, Jesus knew in His spirit that this was what they were thinking in their hearts. And He said to them," tingnan niyo po ito "Why are you thinking these things? Which is easier to say to this paralyzed man, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Get up, take your mat, and walk'?" Ang galing po ng utak ni Jesus Christ. Kasi nga kung ito mga Pariseyo nagtatanong at para bang kino-question si Jesus Christ na nagpapatawad, Diyos lang ang nagpapatawad, tinanong niya, ano ba ang mas madali sa inyo? Yung magpatawad o sabihin na gagaling ito? Dahil po parehas lang yun. Naku, sa pinapakita ni Jesus Christ dito sa verse 10, tingnan niyo po ito "But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins." So He said to the man, "I tell you, get up, take your mat, and go home." And verse 12, he got up. Sabi mo sa katayo mo, he got up. Paralyzed man. Hindi ko alam kung ilang taon na to na paralyzed. Maybe 30 years, maybe 20 years na. Pero matagal na. At walang nagpapagaling sa kanya. At this time, dumating si Jesus Christ at sinabi ni Jesus Christ, "Get up." And he got up. At nung tumayo siya, he took his mat and walked out in full view of them all. This amazed everyone. And they praised God, saying, "We have never seen anything like this." Grabe. Ganyan kumilos ang Panginoon. Yung pagkilos niya na wala ka pang nakikita kahit saan. That's why ngayon, we're gonna talk about crazy faith. Sabi mo sa katayo mo, crazy faith. Amen? Imagine po, yung faith ng 4 na ito. It's crazy. Hindi nila iniwan yung kasama nila. Biruin po ninyo. Because, alam nyo what's crazy? Doon sa 4 na ito, Kasi po, during those time, kapag po may sakit ang isang tao, especially yung mga dinudugo, kaakibat po dyan ay kasalanan. At kapag nilapitan mo at hinawakan mo yung may sakit, ibig sabihin doon, ikaw ay considered din marumi o may kasalanan.
during those time. Kaya, itong mga ito, wala nang pake kung ano ang tingin sa kanila ng ibang tao. Wala na silang pakialam sa mga law na yan, sa mga rules na yan, para lang manampalataya kay Jesus Christ na sinasabi nila na walang ibang pwedeng magpagaling dito kundi si Jesus Christ lang. Amen? Wala silang pake sa mga sinasabi ng iba. Minsan tayo po, nakahadlangan tayo ng ating pananampalataya sa mga naririnig natin. Di ba? Especially, alam nyo naman, bilang tagakahari ng Panginoon, we have persecution. Yung sasabihin sa'yo, lalo na pag bago ka, no? Umaate ka ngayon sa mga churches, no? Pa-church ka pa, ang baduy mo naman, corny mo. Pataas-taas ka ng kamay. Di ba? Nung bago ako, yan yung mga naririnig ko. Uy, wag niyong asarin niya si Emong, nasa church na yan. Di ba? Para bang, pero, uy, wag niyong bibiruin yan, pastor na yan. Di ba? Para bang, ako, syempre, binago na ng Panginoon, tahimik lang tayo, hindi natin papansinin, no? Hindi tayo naaasar o napipigon dahil binago na tayo ni Lord. Sino po naniniwala na yung dating malakas magmura, ngayon pastor na? Sino po naniniwala na yung dating malakas mag 1, 2, 3, ngayon pastor na? Sino po naniniwala na yung dating malakas mangupit, ngayon pastor na? Sino po naniniwala na yung dating malakas magsugal, ngayon pastor na? Yan ay patunay na sa mga akala mo hindi na magbabago, kayang baguhin ng Diyos. Hello? Yung anak mong suwail, akala mo wala nang pagbabago, ginawa mo na ang lahat, pero hindi pa rin. Pero huwag kayong mag-alala. Bakit? Kasi kayang baguhin ng Diyos yan. Yung asawa mong babaero, pag-pray mo lang, idulong mo sa Diyos kasi kayang baguhin ni Lord yan. Tandaan mo, hindi ikaw yung nagbabago o nagpapabago sa tao. Si Lord. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, may babaguhin si Lord sa'yo. Yung dating may bisyo, ngayon magseserbisyo. Hello? Yung dating lulong, ngayon tutulong. Hello? Yung dating sumisindi, ngayon magsisilbi. Hello? Kaya sa darating na halalan. Amen? Kaya pag-pray po natin ngayon bukas, no? Boboto ako, no? Pag-pray natin yung safe na botohan, walang gulo, okay? Pero sa totoo naman po talaga, no? Dumating lang ang sakit karamdaman dahil nagkamali si Adan at si Eva. Pumasok ang kasalanan, pumasok ang kamatayan, pumasok ang sakit karamdaman, kalungkutan. Pero good news, dumating si Jesus Christ at nagkaroon ng kagalingan. How many of you are grateful that you have a great God? Hello? Grateful ka dahil si Lord hindi ka pinapabayaan. Grateful ka dahil si Lord nandyan. Grateful ka dahil sa mga bagay na meron ka. Minsan reklamo tayo ng reklamo, bakit siya meron ito, ako wala, bakit siya may sasakyan, ako wala. Hello? Minsan we are complaining or para bang nagtatampo tayo kay Lord eh. Yung mga bagay na wala tayo, yung ibang meron, Lord, bakit yung iba na-promote na? Ako ang tagal ko na nagtatrabaho dito, hindi pa ako na-promote. Lord, bakit yung iba may trabaho na? Ako tagal ko na nagpe-pray sa'yo, wala pa rin akong trabaho hanggang ngayon. Lord, yung mga kabatch ko, may mga asawa na, Lord. Ngayon, oh, Lord, ako na lang wala, Lord. Ano ba naman yan, Lord? Lord, yung iba may sasakyan na. Lord, nalulungkot tayo dahil mga bagay na meron yung iba, tapos tayo wala. Nakamtan ng iba, tapos tayo wala. Pero para ma-realize mo at maging grateful ka, nagre-reklamo ka sa mga bagay na wala ka, hindi mo na-realize yung mga bagay na meron ka, wala rin yung iba. Nagre-reklamo ka na wala kang bagong sapatos. Eh, yung iba nga walang paa.
Hello? Nagrereklamo ka na wala ka pang bagong bahay. Eh, yung iba nga walang bahay. Sa karton lang natutulog. Kung mapapansin po ninyo dyan sa baba, pag gabi na, may mga natutulog dyan. May mga burgers po ako dyan. 5 yan sa baba. Kasama na si Joel dyan, yung nagpa-parking sa atin dyan. Okay? Okay? So, magiging grateful ka kasi, yes, titignan mo yung mga nakakaangat sa'yo, yung mga meron yung iba, pero para mas maging grateful ka, ito yung iba, pero tignan mo yung nandito. Marirealize, ay, mas blessed pa pala ako. Ay, grateful pa pala ako kasi hindi ako yung iba na para bang walang pera, walang maaasahan, walang trabaho. May kamay ka, yung iba wala. Amen? Iinom lang ako ah. Ano po yan? Sign po yan. Pag ako nagpe-preach na sasamid, ibig sabihin po nun, may ginagawa si Lord. Amen? Uy, may nakaalala. Number. Ay, joke lang. Wag. Uy. Pero tandaan niyo po ito, nakalagay dyan, that the best attitude is gratitude. Amen? Be grateful dahil may lakas ka pa. Be grateful dahil nakakalakad ka pa. Be grateful dahil nakakaakyat ka pa ng 3rd floor. Be grateful dahil nakakakain ka pa 5 times a day. Be grateful dahil nakakahinga ka pa. Be grateful dahil buhay ka pa. Sabi mo sa katabi mo, buti buhay ka pa. Amen? Ang daming pwede nating pasalamatan kay Lord eh. Ang dami natin pwedeng maging grateful tayo. Sino po dito may asawa na? Taas ang kamay. Parang ayaw niyong ipagmalaki ang asawa ninyo. Di ba? Mga may asawa. Taas ang kamay, no? Sino po dito ang masaya na may asawa? Oh, wow! Talaga naman. Woo! Grabe. Di ba? Sabi nung iba, buti may asawa ka na. Ako 39 na, wala pa din. Sabi naman niya, buti nga wala ka pang asawa. Yung asawa ko, bungangera. Sabi niya, ako nga, kailangan kong bungangaan ng sarili ko eh. Ibig sabihin po, no, may mga bagay talaga na dapat nating ipka-grateful. Laging may dapat pasalamatan. Amen? Kaya ako po, kahit hindi ka pogian, okay lang. Right? Alam niyo po ba na mas blessed ngayon ang pangit? Sa panahon natin ngayon? Hindi nga, kasi madalas, yung mga magaganda, yan yung mga nai-stress. Kaya ang dami nilang binibili, di ba? Tingnan mo yung bag ng mga yan, puro ano. Di ba? Yung maganda, pinaglilipas ng panahon. Yung pangit, pinagtitibay ng panahon. Diba? Yung maganda, maaring bukas pangit na yan. Yung pangit, bukas. Yung maganda, kapag naging pangit, nalulungkot, nade-depress. Yung pangit, kapag naging pangit, lumalakas. Amen? Pero ako po nainiwala na walang pangit sa paningin ni Lord. Sa tao lang meron. Okay? So dito po sa istorya, makikita po natin na may paa, pero hindi makalakad, hindi makagalaw, paralyzed eh.
Pero tingnan nyo ha, mas malala pa yan, yung walang paa at kamay. Kilala niyo na po ba si Nick Vujicic? Oh, buti alam nyo, buti kilala nyo. Praise God. Ito sabi niya, tingnan nyo sabi niya po, no? Tingnan niya, I think the biggest disability that we have as human beings is unbelief. Kasi malaking bagay po talaga, maapektuhan po talaga ang ating buhay kahit kompleto ka na, kahit mayaman ka na, kahit may pera ka na, kahit may sasakyan ka na, pero kung yung mindset mo negative, wala. Kahit positive yung nangyayari sa buhay mo, kung yung mindset mo negative, wala. Pero kahit negative yung nangyayari sa buhay mo, pero ang mindset mo positive, may pag-asa. Amen, malalagpasan natin yan. So, ano po yung matututunan natin dito sa binasa natin? By the way, yung notes po ninyo, wala po mga blanks dyan, no? Bago po yan, kaya talagang makikinig kayo para maisulat nyo lahat. Okay, yung mga talaga namang number 1, tulad nito. Number 1, ang matutunan natin sa istorya, in-acknowledge nilang kailangan nila si Jesus. And it takes faith to do that. Na, Lord, alam ko sa panahon ngayon, walang ibang makakatulong sa akin kundi ikaw lang. In-acknowledge nila. Ang problema po sa panahon natin ngayon, hindi na natin ina-acknowledge na kailangan natin si Jesus. Sapagkat akala natin, porket hindi tayo nangangailangan, may pera, walang sakit, maganda buhay, ay okay na. Hindi na natin kailangan si Lord. Nakakalimutan natin siya. Monday, pasok sa trabaho, uwi, Tuesday, pasok ulit, Wednesday, Thursday, hanggang sa matapos ang buong linggo na hindi natin naalala si Lord. Nakakalimutan natin siya. Kasi nga, yung buhay natin para bang smooth lang. Walang nangyayari. Kaya, si Lord ina-allow na magka-problema ka. Ina-allow niya na magkasakit ka. Ina-allow niya na mawalan ka. Kasi, alam mo, wala kang nang magagawa para ma-realize mo na hindi mo kaya kailangan mo siya. Pansinin po ninyo, halos lahat ng mga nagkakasakit ngayon, bumabait. Try nyo. Nung nagkasakit ako at na-confine po ako for almost 1 linggo, ang bait ko kay Lord. Pray ako ng pray. Close kami ni Lord eh. Pero mo, nakahiga ako doon, ang sakit na nararamdaman ko, ano mga turok sa akin, hindi ako gumagaling, no? Hanggang sa kahit painumin pa ako ng mga morphine na yan, talaga naman, Lord, si Lord lang talaga kausap ko eh, Lord. Pagalingin mo ako, Lord. Lord, pag pinagaling mo ako, Lord, babait na ako, Lord. Di na ako patigas ang ulo. Lord, pagalingin mo ako, Lord. Talaga namang ibibigay ko na yung buhay ko sa'yo, Lord. Lord, pagalingin mo lang ako, Lord. Talaga naman, talagang bait ko kay Lord eh. Kaya minsan, iaalaw po ni Lord na magka-problema ka, mawalan ka, para ma-realize mo at i-acknowledge mo na, ay, kailangan ko si Jesus Christ. Kailangan ko si Lord. Iaalaw niya na magkaroon ng sakit, karamdaman yung kamag-anak mo para, kaya po mga kapatid, no, kami po, talaga namang minsan, hindi naman siya sabi na buti nga nagkasakit yan. Hindi. Para bang, it's a blessing in disguise. Yung mga sakit karamdaman, kasi ang dami tumatawag sa amin. Pastor, pag-pray naman nanay ko, nagkasakit ngayon. Pastor, pag-pray mo naman siya, nagkasakit ngayon. Lumalapit sila. Ina-acknowledge nila si Lord. Kaya, kailangan tayo rin po, kahit meron, i-acknowledge natin si Lord. Lalo na sa wala. Amen? So, whatever season in life, dapat i-acknowledge natin si Lord. Tulad ng mga ito, in-acknowledge silang kailangan nila si Jesus. At dahil in-acknowledge silang kailangan nila si Jesus Christ, ano pa yung ginawa nila? Pangalawa, lumapit sila kay Jesus. Sabi ng verse 4 tingnan nyo to
Lumapit sila ha. So ito yung eksena. Since they could not get him to Jesus because of... Pero meron pala, sa paglapit kay Jesus Christ, sa pagpasok nila, para bang hindi sila makalapit talaga eh. Hindi sila, gusto nilang lumapit, gusto nilang pumasok, pero hindi sila makapasok. Maraming tao, siksikan. Di ba? At para sa akin, kung ako lang, no, para bang hadlang to eh. Pero mo, nandiyan na si Jesus Christ, oh, tanaw mo, pero hindi mo mahawakan, hindi mo malapitan, para bang, wag na lang kaya. Para bang, mawawala na ako ng pag-asa, manghihina na ako, bukas na lang kaya, kapag maluwag-luwag na yung pila, saka na lang kaya, no? Saka tara na lang, no? Malabo tayo makapasok dyan, baka abutin tayo ng siyam-siyam dyan. Pero dahil sa kanilang pananampalataya, yung ito po yun, no? Siyempre, para bang wala nang paraan eh. Hindi ka nga makapasok, siksikan, kahit anong pilit po, may hawak-hawak ka pa, paano mo isisiksik yun? 4 sila, tapos mayroong pang dyan, mat. Ang hirap nun. Pero dahil sa pananampalataya nila, hindi nilang hinayaan na walang nangyari sa kaibigan nila. Dahil sa pananampalataya nila sa Panginoon, hindi pwedeng wala silang mararanasan. Kaya it takes faith na kung saan hindi po pwedeng matapos ang service na ito na walang nangyayari sa buhay natin. Hindi pwedeng matapos ito na kung saan wala tayong nararanasan kay Lord. Wala tayong na-experience kay Lord. Yung walang nagbabago sa atin. Kaya because of their faith, ito ginawa nila. Hindi sila makapasok. They cannot get in. So they made an opening in the roof above Jesus by digging through it and then lowered the mat. Sakto. Hindi sila makapasok, pero gumawa sila ng paraan, sa taas sila, at sakto sa harapan ni Jesus Christ. Grabe. Kaya ang ganda lang eh, that if you cannot get in, you go up. Amen? Pwede naman kasing paraanin sila eh. Di ba? Parang, tabi, meron kaming pero ayaw nung iba eh. Lahat sila gusto rin makaranas si Jesus Christ eh. Hindi sila pinagbibigyan eh. Kaya pero alam mo yun, madalas, ang tao kapag inasahan mo talaga, wala eh. Kaya dapat kay Lord ka agad umasa. Amen? Kapag wala kang pera, imbis sa tao ka humingi o uutang ka paminsan, mapapahiya ka pa eh. Dahil yung tao, wala din. That's why, you go up. Kay Lord ka na agad humingi at manalangin. Huwag ka agad aasa sa tao. Huwag ka agad lalapit sa tao. Kay Lord muna. Because God will make a way when there seems to be no way. Bakit kay Lord muna? Huwag sa tao. Bakit? Kasi sa tao, pwede kang mapahiya, pwede kang hindi pagbigyan. Pero kapag kay Lord ka umasa, huwag ka mag-alala. Bakit? Kasi gagamit din si Lord ng tao. Gagamit din si Lord ng instrumento niya para pagpalain ka. Hindi kasi pwede na kapag nag-pray ka, Lord, pengin pera, Lord. Tapos pera agad. Babagsak agad. Hindi eh. Pag nag-pray ka, Lord, pengin pera, Lord, gagamit siya ng ibang tao para i-bless ka. Hindi pwede na, Lord, pagalingin mo ako sa sakit ko, sa tiyan ko, Lord, sa utak ko, Lord. Hindi pwede. Pwede, ilan, ang tawag doon, milagro talaga ng Panginoon na isang iglap, magaling ka na. Meron talaga, supernatural yun. Pero si Lord, kapag nag-pray ka talaga, Lord,
pagalingin mo ako, gagamit siya ng doktor. Hello? Dahil kay Lord, may paraan. Because God will make a way when there seems to be no way. Yung mga Israelites at si Moses, hinahabol nila pero at matutugis na sila, pero merong dagat, tapos pagtaas ng tungkod ni Moses, nahati yung dagat, nakalaya sila, nakaligtas sila, because God will make when there seems, yeah. Amen? Si Abraham, matanda na at ang asawa niya baog pa, pero nagkaanak pa rin sila. Hello? Kahit ganyan ang sitwasyon mo ngayon, imposible na sabi ng doktor, pero kapag nanampalataya ka, you have faith in Jesus Christ, pag sinabi ng Lord na magkakaanak ka. Because God will make a way when there seems to be no way. Nung nagkamali si Adan at si Eva, lahat tayo damay, lahat tayo nasa dilim, lahat tayo nagkamali, lahat tayo nagkulang, lahat tayo nasa darkness, influence tayo at wala nang paraan para maligtas tayo. Walang paraan para magkaroon tayo ng kalagalingan. Walang paraan para magkaroon tayo ng kapayapaan. Lahat ng bagay na yun ang nasira dahil sa kasalanan. Pero dumating si Jesus Christ. Binigay ng Diyos Ama sa ating lahat dahil alam niya na tayo walang paraan, wala tayong magagawa, pero siya may magagawa. Kaya ginawa niya, binigay niya kaisa-isa niyang anak, namatay sa cross ng Kalbaryo para tayong lahat ay magkaroon muli ng buhay na walang hanggan at kagalingan na ibinibigay ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Hindi ikaw yon, si Lord yon. Ang gagawin mo, manampalataya sa Kanya because God will make a way when there seems to be no way. God is a way maker. Amen po ba mga kapatid? Kaya rekta ka na agad kay Lord. Si Lord na agad ang asahan mo. Ang tao pumapalya, si Lord hindi pumapalya. Ang tao nagkakamali, si Lord hindi nagkakamali. Ang tao, if-fail ka, si Lord hindi ka if-fail. Never. Sabi dun Jesus saw their faith. Yan, no? So, yung faith pala, pinapakita. Hello? Jesus saw their faith. Hindi lang pala basta ito sinasabi. Hindi lang pala basta, ay Lord, may faith ako sa'yo. Lord, naniniwala ako sa'yo. Hindi lang pala basta sinasabi. Hindi lang basta believing in God, but also living like God. Paano natin napapakita ang pananampalataya natin kay Lord? Pwede kasing naniniwala ka lang sa Kanya tapos hindi ka lumalapit sa Kanya. Alam mong nandyan siya, pero hindi mo ina-acknowledge at nilalapitan siya. Lord, pagdating sa finances, Lord, ako nang bahala dito, Lord. Huwag mo nang pakialaman to, Lord. Medyo saka na, Lord, kapag naka-LL na ako, Lord. Di ba? Paano natin napapakita ang ating pananampalataya kay Lord? Kasi sa totoo po, mga kapatid, mga ka-CLGF, nakakabaliw ang problema. Kung iisip-isipin mo, mababaliw ka. Nakakabaliw. Nakakabaliw.
Eh. Lalo na kami po mga pastor, kasi alam mo yun, ang dami rin naming iniisip. Meron kaming personal problems, tapos iisipin namin yung church problems. Iisipin namin yung finances namin, iisipin din namin yung finances ng church. Kung iisipin talaga namin yung mga problema na yan, mababaliw kami. Kasi nakakabaliw po talaga. Pag iniisip ko yun, talaga bang, ang hirap eh. Hindi ko kinakaya. Kasi, alam mo yung mas nakakabaliw, kapag inisip mo, yung problema, nakakabaliw kasi alam mong wala kang magagawa. Nakakabaliw. Kahit ano ng paraang ginawa mo, nagsumikap ka, ganun pa rin, nakakabaliw. Kaya kaysa mabaliw ka, bigay mo na lang kay Lord. Ipaubaya mo na lang sa Kanya. Because He is always in control in the situation that we cannot control. Proven and tested that God is always in control. Lagi ko pinanghahawakan yan. Kapag ang dami problema, tapos wala akong masolusyonan, wala akong magagawa, Lord, hindi ko na kontrolado to. Pero alam ko, kontrolado mo. And, if anything under God's control, sulat niyo yan. Nakalagay dyan. Anything under God's control, ilabas mo na. Wala ba dyan? Wala. Aro. Pero sulat niyo po dyan. That, di ba, God is always in control in the situation that we cannot control. And anything under God's control is never out of control. Pag si Lord, kontrolado niya, kontrolado niya. Kapag sinabi niyang, I got this. Don't worry. Sabi mo sa kati mo, don't worry. Sasabihin ng Lord sa'yo, I got this. Yung family mo, sabi sa'yo ni Lord, huwag kang mag-alala dyan. I got this. Yung anak mo may sakit, sabi sa'yo ni Lord, huwag kang mag-alala. Bakit? Because I got this. Akong bahala dyan. Amen? Yung health mo, huwag kang mag-alala. Akong bahala dyan. Maniwala ka lang. Have faith. Amen? Sabi mo sa kanila mo, have faith. Pananampalataya. Naalala ko yung istorya sa baryo. Tagtuyot eh. Walang tubig. Alam mo yun? So itong mga ito, sabi nila, tara, mga kabaryo, magsama-sama tayo sa bukid at manalangin tayo. Ipanalangin natin na umulan. Kasi tagtuyot eh. Wala talaga. So, pumunta sila ngayon sa bukid para manalangin. Pero may isang bata nagdala ng payong. Nakakatawa eh. Di ba? Para bang iisipin mo, baliw yung bata eh. Pero ayun yung faith. Crazy faith. Pinagpe-pray nila na umulan, pero itong bata, payong ang dala. Bakit? That's faith. Yung pananampalataya na kung saan wala pa, pero inaasahan mo na mangyari. Hebrews yun. The faith on the things we hope for.
Tuloy nyo, nakalimutan ko eh. The evidence of things not seen. Wala pa, hindi mo pa nakikita, pero nananampalataya ka na mangyayari. That's faith. Kaya kahit wala ka pang trabaho, asahan mo na. Wala ka pang business, asahan mo na. Wala ka pang jowa, ihanda mo na yung sing-sing. That's faith. Ayan, just, hello. Yan ang faith eh. Oh. Sabi doon, when Jesus saw their faith, He said to the paralyzed man, Son, your sins are for... Nagtataka ako. Bakit ang gusto ng mga ito kagalingan eh? Paralyzed ka eh. Di ba kayo nagtataka? Ang hinihiling nila, gumaling yung kasama nila. Bakit? Sabi ni Jesus Christ, Son, your sins are forgiven. Kagalingan. Bakit? Because before God can do something for you, He will do something in you. Minsan ang issue hindi yung outside situation, kundi yung inside situation. Kasi kahit pagalingin ka ni Jesus Christ sa high blood mo, kung matigas pa din ang ulo mo at kain ka ng kain ng bawal, babalik din. Gets po natin? Kasi kahit pagalingin ka ni Jesus Christ, kung after kanyang pagalingin, ganun pa rin yung ginagawa mo para magkasakit ka na naman, baliwala din. Kaya si Jesus Christ, inaayos muna yung puso't isipan natin, yung spiritual bago physical. Kasi mas concerned si Jesus Christ sa ating spiritual na buhay. Dahil kapag ayos ang ating spiritual na buhay, susunod yung ating physical na buhay. Because God, ito minsan that God will not give you what you want to give you what you need. Amen. Nasabi niya, ito pala kailangan ito. Kasi ang issue sa kanya, maaari, kaya ginawa ni Jesus Christ, Son, your sins are forgiven. Na minsan, di mo pala kailangang maghanap ng right person. Ikaw pala dapat ang maging right person. Kaya tayo nagpe-pray. Kaya tayo nagpe-pray kay Lord eh. Hindi lang dahil sinasabi natin yung gusto natin kay Lord o yung hinihiling natin sa Kanya. Sino po dito kapag nagpe-pray ka, ang pray mo, Lord, sana gumaling ako, sana magka-pera na ako, Lord, sana gumaling yung kamag-anak ko. Sino po gano'n? Walang masama. Okay yon. Pero, ang prayer is not just about that. Or it's not just like that. Ang prayer, hindi lang yung sinasabi mo yung gusto mo kay Lord. Ang prayer, yung sasabihin sa'yo ni Lord kung ano talaga ang kailangan mo. Hindi lang ikaw yung nagsasabi. Dapat marinig mo rin siya. Yan ang prayer. It's a two-way communication. Amen? Kaya sabi ng verse 10, eto na, dito tayo magtatapos. Balikan lang natin. But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. So he said to the man, tandaan nyo to, I tell you, get up, take your mat, and go home. Ang crucial po dito,
Although lahat mahalaga, pero napansin ko, no, yung salitang I tell you. Ibig sabihin, si Jesus Christ yung nagsabi. Yung may authority yung nagsabi. At kapag sinabi niya, mangyayari. Dahil makapangyarihan ang salita ng Panginoon. Sabi nga, di ba, sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kaya kapag sinabi ni Lord na gagaling ka, kahit pa sinabi ng doktor na wala nang kagalingan, sinabi ni Lord Si Lord ang final say. Si Lord ang may authority. Kaya kapag sinabi niya na gagaling ka, gagaling ka. Hello! Kapag sinabi niya na makakaraos ka, makakaraos ka. Kapag sinabi niya na magbabago anak mo, magbabago ang anak mo. Kapag sinabi niya na magkakatrabaho ka, magkakatrabaho ka. Hello! Kapag sinabi niya na magkakaanak ka pa, magkakaanak ka pa. Kapag sinabi niya na magkaka-business ka, magkaka-business ka. At kapag sinabi niya na magkakaasawa ka ba, magkakaasawa ka ba. Minsan ayaw mo, kasi may gusto ka, pero kapag kalooban ni Lord, yun ang mangyayari at ibibigay sa'yo. Dahil minsan, ibabypass niya yung gusto mo para ibigay sa'yo yung kailangan mo. Hello? Ang kailangan mo lang, manampalataya. It takes faith to believe. Bilhin po ninyo ha, parang baliw to mga ito. 4 sila, akay-akay nila yung kaibig. Baliw talaga Kung iba, iniwan na yun Di ba? Pero hindi nila iniwan. Amen? Faith. Sabi mo sa kanya mo, wala pa. Wait lang. Wala pa. Sabi mo sa katay mo, hanggat nabubuhay ka sa mundong ito, huwag mawawala ang pananampalataya mo. Amen? Naalala ko lang dati, no? Kasi po dati, walang-wala talaga kami. Alam nyo, ang hirap ng buhay namin dati. Sobra. Talagang hikahos. Kumbaga, hikahos yung hikahos. Walang trabaho tatay ko. Hindi ko maasahan nanay ko. Nakakalungkot. Na piso mahalaga na sa akin. Bakit? Kasi pag may piso ako, makakabili na ako ng lumpia. Yung 3 piraso. Naabutan niyo yun? Lumpiang Shanghai, yung chichirya, yung kulay orange, 3. Yun ang binibili ko. Si Pastor Wendell ang binibili chippy. Ako, lumpiang Shanghai na 3. Bakit? 3 yung malalaki pa yun. Ganyan, no? Breakfast, lunch, and dinner ko na yun. Oo nga. Sa sobrang walang-wala kami nun. Kami yung literal na kung saan pinapalipas namin yung gutom. Gutom na, palilipasin na lang namin para hindi kami magutom. Kasi wala kaming no choice, wala kaming makain. To the point na kung saan talaga namang, alam mo yun, sa kalsada, naglalakad ako dyan, sa Santa Ana, tapos nakatitig lang ako sa kalsada. Bakit? Kasi naghahangad ako na baka may barya. Di nga, ginagawa ko po talaga yun. Gutom na gutom ako Naglalakad lang ako. Talagang hinahalukat ko. Baka may piso dito, may barya. Wala talaga. Hirap. Nakakabaliw. Tiis talaga. Pero buti na lang nandyan si Lord. Sinalba niya ako. Buti na lang nandyan si Lord. Binubuhay tayo. Buti na lang nandyan si Lord, inaayos niya tayo. Buti na lang nandyan si Lord, pinoprovide niya ang ating pangangailangan.
buti na lang nandiyan si Lord, sinusustain niya tayo. Buti na lang nandiyan si Lord, pinapagaling niya tayo. Sabi mo sa katayo mo, buti na lang nandiyan si Lord. Magtiwala ka sa Kanya. Have faith in God because He is faithful. Hindi Kanya bibiguin. Amen? Sabay-sabay nga tayo ito. 1, 2, 3, go. Have faith in God because He is faithful. Hindi Kanya bibiguin. Hallelujah. Sabi ng verse 12, this amazed everyone, and they praise God, saying, who? We have never seen anything like this. Tiwala, trust with God. Pananampalataya lang. Parang ganito yan. Jai, halika muna. Pananampalataya, para bang pag mayroong pinapagawa si Lord, maniniwala ka. Hindi mo na questionin si Lord eh. Tulad nito. Ganto ka. Yan. Dito. Yan. Kanya ka lang. Yan. That God will put something or may papagawa si Lord na kung saan kailangan mong magtiwala sa Kanya. Manampalataya. Na may papagawa si Lord na minsan di mo maintindihan eh. Di mo maano bakit pinapagawa ni Lord eh. Naniniwala ka ba sa akin? Do you trust me? So, ang gagawin mo lang, lagay mo sa ulo, ikot ka. O, mamaya, wait lang. Sabi pag sinabi kong gawin mo na ha? Okay. So, gawin mo na. 1, 2, 3, go. Tapos ganun ka ulit. And then, pag sinabi ko, ganun natin dalawa, sabay tayo, gagano mo ha. Do you trust me? Ha? Naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba? Naniniwala daw siya eh. It's about trust. Tiwala kay Lord. So, sabay tayo. Gagawin mo talaga. Trust me. Sige, close your eyes para ano? Game. 1, 2, 3, go. Okay. Okay, bukas mo. Namangha kayo, no? Kapag kumilo si Lord, this amazed everyone. And we have never seen anything like this. Kapag si Lord ang kumilos, hindi nakakagulat, nakakamangha. Kaya abangan mo na kapag may ginawa si Lord sa buhay ninyo, mamamangha ka. Hindi mo maintindihan eh, hindi mo ma-explain eh. At kapag namangha ka, you're gonna praise God, you're gonna worship God. Amen? Tulad yung nangyari sa kanina. Kung nagtatanong kayo, paano nangyari, I will never reveal it to you. Mamamangha ka na lang. Amen? It takes faith.